Puso ko sa bayan ko. Buksan natin ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, mga kapitbahay, ang ating Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ito lamang yan sa ating live program tuwing araw ng Sabado, every Saturday. Saturday Live. Ito ang ating paglilingkod sa mga kababayang Pilipino saan man dako. Public service. Ang ating views in the news, ang ating pakikipag-ugnayan sa taong bayan. Ugnayan, pakinggan. Ito po ang mahalagang pagtalakay sa mga issues. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Agapay ang inyong abang lingkod, laging lingkod ninyo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Love Radio para sa mga Pilipino. The truth, nothing but the truth. The facts, not the fakes. Yan ang laging issue natin dito sa ating palatuntunan. Second hour ng ating Fun Saturday. A little bit of seriousness in the issue. Ngayong araw na ito sa ating insights, ang may kaugnayan dito sa desisyon ng Department of Foreign Affairs ng gobyerno ng Pilipinas. Well, of course, behind it is, of course, your President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The issue is on joint oil exploration with China. Inihahalin tulad natin itong issue na ito, mga kababayan ko, kay Judas Iscariote. Judas Iscariote sa kanyang betrayal kay Jesus sa halagang 30 pisita ng silver. 30 pieces of silver. Ito ay may kaugnayan dito sa oil deal proposal with the evil. Nais ko lamang na talakayin ang bagay na ito, especially today, Saturday. Sabagat dapat nating ipagnilay-nilay ng husto. Noong Sabado ay sinaluduhan natin ang mga resulta ng mga surveys na nagsasabing a great combination for the future of the Philippines, si Leni Robredo at saka ang kampo ni Bongbong Marcos. But today, konting pitik ang nais kong ipaabot sa parte ni Mr. Marcos. Sabagat hindi lamang tayo ang kumukulo ang dugo sa issue na ito. Ang proseso na isinasagawa na ngayon headed by the Foreign Affairs Department, initiating an exploration of oil and gas sa loob ng ating exclusive economic zone in partnership as proposed with the Chinese Communist Party. Kaya ang tawag ko dito, this is an oil deal with the devil. Demonyo talaga. Pasensya na, Diyos ko. Sabado ngayon. Pero hindi ko maiwasan na gamitin ang katagang demonyo sapagkat yun ang diretsang totoo. Marami ang mga nagsasabing mga sektor ng ating lipunan na ito ay pagtalikod sa mga Pilipino for a few drops of oil and gas para bagang for 30 pieces of silver ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Nais ko lamang na bago ko talakayin ang issue na ito, nais ko manawagan sa inyo, Mr. Marcos, Mr. Ferdinand Marcos Jr. Alam kong may mga komunista riyan sa loob ng administrasyon. Naglipa na ito from the legislative department even to the executive department. I know for a fact
na ang isa sa mga naandyan sa Executive Department ay siyang nagsusulong nitong issue na ito. Na wag na ang Amerika, wag na ang Europa, China na lang. Anyway, may nakabinbin na itong issue ng exploration dyan sa Pilipinas. Please, Mr. Marcos, remove the Chinese people, the Chinese Communist people in your government. Please. Ito pong krisis na ito sa langis ay hindi pang matagalan. So, why even think, bakit kailangang isipin natin oil exploration joint project with the Chinese Communist Party? Ito pong krisis na ito na naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng gasolina ng langis sa buong daigdig, hindi ho ito pang matagalan eh. Linggo lang ito, baka buwan lang ito, tapos na. And America is doing the finalization of ending the war sa Iran. Bakit pang matagalan ng solusyon na ipinapano kala ninyo, Mr. Marcos? Temporary crisis needs a temporary solution. Maaring pag-alis muna ng VAT, value-added tax. Maaring pag-alis muna ng gasoline taxes. Baka yun ang makapagbigay ng solution. Hindi itong oil exploration na ito. Pakinggan natin sandali itong balita ni Michael Deliso ng ANC News para maliwanagan natin kung ano ba itong pinag-uusapan natin na oil exploration. The Philippines and China have opened initial exchanges on potential oil and gas exploration in the South China Sea during back-to-back meetings last week in the mainland. In a statement, the Department of Foreign Affairs said both sides continue to make progress on practical measures that are consistent with Philippine law and policy to increase confidence in the maritime domain, including Coast Guard to Coast Guard communication, ocean meteorology, and initial exchanges on potential oil and gas cooperation. The development comes despite China's aggressive behavior in the West Philippine Sea. The recent incident involved dangerous maneuvers of a Chinese warship and the alleged use of fire control radar targeting Philippine warship conducting patrol legitimate mission. For maritime law expert Professor J. Batumbakal, this kind of incidents do not inspire trust in China when entering into any agreement. Any agreement presumes that relations are good. There is trust and confidence between the parties that they will abide by them. Batumbakal adds the Philippines should be cautious, citing China's poor track record in similar partnerships with other countries. Well, given our experience, very cautious. Also, the experience of other countries around us, with Japan, with Korea, they were not, shall we say, successful in finding anything of value. Malacanang says it is aware of these concerns and assured the public the Philippine government would safeguard its rights in the West Philippine Sea. Walang interes, wala ipamimigay ng interes. In 2022, then President Rodrigo Duterte called a halt to oil and gas exploration in areas of the South China Sea disputed with China due to constitutional limitations on Manila's part and Beijing's lopsided terms which sought adherence to its own laws. Talks of possible energy cooperation were brought up recently after President Ferdinand Marcos Jr. said in an interview that it would be challenging to resume joint oil and gas exploration projects with China due to tensions in the West Philippine Sea. Michael Delizo, ABS-CBN News. Dahilan sa tension sa Iran oil, kaya may panukala na ngayon ay umuusad. Short-term problem, in a month or two tapos na ang gera riyan, dadaloy na ang sandamakmak na langis pagkatapos ang Pilipinas nakatali na rito sa China. Ano ang mga motivations na ipinagkakalob sa atin ng Malacanang, ng gobyerno, ng Foreign Affairs Department? Sabi ng Manila Standard, sabi daw ng Malacanang ang isa sa mga motibasyon nito ay yung pagkaubos na ng oil supply natin, fuel, 45 days na lang, mauubos na. 45 days.
Baka bago matapos ang 45 days, normal na ang daloy ng langis ng gasolina. Nakatali na kayo dito sa usapan ng China. Pangmatagalan ito, Ngayon ay negotiation, exploration. Negotiation ngayon. Pagkatapos nito, kung magkapirmahan, exploration. Gaano katagal ang exploration? Baka hindi patapos ito ngayon taon ang exploration. Setting up of equipment. Bago makakuha ka ng unang daloy ng langis, it would take years. Tapos na yung langis. Yung problema sa langis, nakatali ka na kay Xi Jinping. Asan ang logic nito? Sabi ng Manila Standard, ang isa sa mga pinagbabatayan ng Marcos administration ay ang necessity na magkaroon ng reset of relationship. Ibig sabihin, sa Tagalog, may supply ang langis. Meron bang supply ang langis ng China? Wala eh. Necessity, reset of relationship. 90% ng langis ng China galing din sa Middle East eh. Bakit tayo sasandal dito? Bakit tayo makikipag-cooperate dito sa magnanakaw na ito? And of course, in China, tuwan-tuwa, napag-alaman natin, ayon sa mga reports na lumalabas, even the GMA, sa kanilang interview sa Embahada ng China, tuwan-tuwa ang mga animal. Tuwan-tuwa. Sabi ng Manila Bulletin, sabi ng GMA, tuwan-tuwa ang China. Welcomes the move of the Philippine government. Natural, matagal na nilang target ito eh. Panahon pa Makapag-Alaroyo ang unang narahuyo dito sa lagayan. Oh hell, hindi masama. Ang ugali ng China sa anumang negotiations ito may kaakibat na pera. Pag-uusapan natin yan. Itutuloy natin ang lahat ng ito. Nais ko lamang ipaabot ang aking personal na pagtutol dito sa bagay na ito. Hindi lamang ako. Mga eksperto sa larangan ng diplomasya, sa larangan ng international relations. Mga eksperto dyan sa Pilipinas, mga eksperto sa daigdig, nagkakaisa ang kanilang opisyon. Even the politicians, whose words may not be reliable. Pero maging ang mga politicians na ito salungat, gawa na rin sa napakahabang kasaysayan ng China na banat nito, husga nito, paglaban nito, lahat na ng negatibo sa mga Pilipino at sa mga mangingisdang Pilipino at sa bayang Pilipinas. Geopolitical context. Sabi nila, sabi ng mga magagaling, sabi ng mga research organizations, it is not a qualifying factor para magkaroon ng relasyon sa oil exploration ng Pilipinas at ng China. Dito po, napakinggan naman niyo itong voice clip natin, hindi lamang sa larangan ng mga aktwal na mga pandurugas ng China, kundi maging sa mga nakasulat na mga dokumento, even the Philippine Constitution. Remember, ibinasura na ito ng Supreme Court. Kaya lamang dahilan diyan sa komunista sa loob ng gobyerno ni Mr. Marcos, nabuksan na muli ang issue sa kabila ng final decision ng Philippine Supreme Court na hindi bagay ang anumang negosasyon, anumang partnership between China and the Philippines sa oil exploration. It is unconstitutional. Mismong sa mga records ng ating Supreme Court. Dahilan sa foreign ownership, exploration, siyempre may mga reglamento yan eh. May mga kasunduan yan. At sapagat ang involved na lugar ay teritoryo ng Pilipinas, maliwanag na ilalagay dyan sa kasunduan ano ang mga karapatan ng China or CCP sa loob ng teritoryo
ng Pilipinas. Maliwanag po itong issue na ito. At tandaan natin, paulit-ulit kong sasabihin ito, I apologize ngayong araw ng Sabado, dapat tahimik tayo. Bahagi ng Semana Santa. Pero hindi ko sa aking konsyensya matanggap-tanggap na ang China ay lukuhin tayong mga Pilipino. China can never be trusted. Even ang kanyang sariling mga mamamayan. Remember yung mga nais na manampalataya sa Diyos. Ayaw ng Chinese Communist Party. Kaya ang marami sa kanila bigla na lamang naglaho. Ginawang bitchin ang iba. Ginawang forced labor ang iba. Ang iba'y bigla na lamang nangalaho. Remember, Falun Gong na lamang, for example. Ngayon ay Holy Week. Alagatain natin ang mga nangyari sa kanila. There is no freedom in China. Ang gobyerno ng China ang nagdidikta maging sa ilang bilang ng anak na pwede mong ipanganak. Maging sa buhay mo, ano ang kakainin mo. Lahat nakadikta sa magitan ng gobyerno. The government owns you. Pagkatapos isasama mo ang Pilipinas riyan, hindi pwede. Hindi pwedeng pagtiyagaan, pagtiwalaan ang Chinese Communist Party. Marami ng mga halimbawa tayo rito, kung iisa-isahin ko ang mga ito, kulang ang isang oras natin, I tell you. Kulang ang isang linggo natin, I tell you. Sa mga atrocities ng Chinese Communist Party sa Pilipinas na lamang, wag na sa daigdig. Wag na yung kanilang mga panluloko sa mga Road and Belt Initiative partners nila. Wag na. Dito na lamang muna tayo sa Pilipinas. China can never be trusted. Ask the armed forces of the Philippines. Sabagat sila ang nasa front line ng pakikipagdigma, ng pagtanggap ng mga pagmumura, pangungutya, pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea. Ask those people in the armed forces of the Philippines. China is not a reliable partner in whatever kind of activity. Security concern. Mabigat ang problema ng ating armed forces sa security concern ng bansa. Nakikita naman ninyo ang panggagalaitin ni Tariela. It is not artificial. It is real. Lahat ng mga sinasabi ni Tariela sa issue ng Chinese Communist Party sa West Philippine Sea ay totoo. Security concern ng mga Filipino. Kaakibat nito ang soberenya ng bansa. At kung makikipagkasundo ka sa larangan ng exploration ng langis, nakaabang riyan ang matinding panganib sa soberenya, sovereignty, and security, not only of the West Philippine Sea, but of the country itself. Maging ang mga eksperto natin, sa kanilang mga pananaliksik, ang kanilang conclusion, itong inilalatag na agreement na ito between China and the Philippines is a trap, patibong. Itanong ninyo sa dating Supreme Court natin, patibong ang anumang kasunduan na maaaring permahan ng Pilipinas at saka ng China sa oil exploration. Bakit? Sabi ko na nga kanina, ang kasunduan na yan ay hindi lang isang linya, isang sentence na andyaan ng mga regulasyon na I am very sure na isisingit at isisingit dyan ng China ang mga propaganda na kung saan pabor sa kanila ang agreement na ito, including endangering the sovereignty and the security of the country in one way or the other. Hindi natin kailangan dito ang debate politikal. Maliwanag ang mga issues.
Marami tayong mga alternatibo, mga partners na pwede na mapagkakatiwalaan natin, but never China. Mr. President, Mr. Bongbong Marcos, sipain mo ang mga taong bubulong-bulong sa riyan sa Executive Department na ang China ay kaibigan. Sabagat baka sila, ang mga taong itong bumubulong sa iyo, pabor sa China, baka sila ay pareho nitong mga Pilipino na binayaran ng 6 figures, 7 figures, mag-spy lamang dyan sa Pilipinas. Remember those people. Umamin sila. Kumanggap sila ng pera. Malaman lamang ang pasikot-sikot kung saan nandoon ang mga base militar, kung saan nandoon si general, kung saan nandoon ang presidente. Remember these 3 Filipinos na traidor, Judas Iscariote, sa gobyerno ng Pilipinas for 30 pieces of silver. Marami dyan. Kung itong China ay nakakabayad dito sa ordinaryong mga negosyante from Palawan para maniktik sa kilos ng mga sensitibong opisyal ng gobyerno sa Pilipinas, how much more kung yan ay nandyan mismo sa iyong kabinete, Mr. President? Masama bang mag-isip na baka ang mga ito'y nalalagyan din, nabibili upang isulong itong adhikain ng China na magkaroon ng joint exploration and operation ng oil and gas sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Hindi ko sinasabi na nangyayari yan. Ang sinasabi ko, if it is possible, kung posible, na itong mga ordinaryong negosyante dyan sa Palawan at sa Metro Manila, nabayaran, inamin nila, binayaran sila 6 figures, 100,000, maybe 700,000, 900,000 sa bawat issue na ibinibigay nila, sikreto ibinibigay nila sa Chinese Communist Party. Malaman lamang ang kilos at galaw ng ating mga militar sa Pilipinas. How much more kung ito ay nasa loob mismo ng inner circle ng presidente at bumubulong sa presidente ang oil and gas exploration, benefisyado tayo kung ang China ang partner natin. Is it unwise to think of that? Kung posibleng nagbabayad ang China, maging dito sa ordinaryo mga vloggers na lamang, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1 million. May kilala ako riyan na million daw ang mga subscribers na vlogger. Million din ang binabayad ng China para lamang ikalat ang mga propaganda ng China sa publikong Pilipino. So is it impossible to think na baka meron tayong nasa inner circle ng presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos, na bumubulong sa kanya? Magandang partner ang China. May krisis tayo sa langis ngayon. Pumeron man na tayo ng exploration agreement with China. Uulitin ko, ang problema natin sa langis ay over probably in a month or 2. Ang halaga ng presyo ng langis babalik sa normal, mas mababa pa siguro kung ang Amerika ang magpapatakbo ng daloy ng langis sa daigdig pagkatapos ng gera sa Iran. Short problem. Bakit kailangan natin ng long-term solution dito sa bagay na ito sa expense ng sovereignty and security ng bansa? Magdebate na tayo ng katakot-takot dito. Hindi pa ako nangangalahati sa rason kung bakit kailangang ibasura sa bakat ang China ay panganib sa Pilipinas. Panganib sa Pilipinas ang China. Sa seguridad, sa sovereignty, natatandaan ninyo, ito pong issue na ito ng langis dyan sa Pilipinas ay hindi bagong issue yan sa mga Pilipino. Hindi yan bagong issue rin sa gobyerno ng Pilipinas. Ang issue ng langis, ang issue ng exploration with China is not a new issue. It is not a brand new
thing to think about. Matagal na po yan. Ang unang narahuyo riyan yung unang kakutsaba ng Chinese Communist Party, si Gloria Macapagal Arroyo. Maraming anomalya, kaakibat ang relasyon ng China at saka ng Pilipinas ni Gloria Macapagal Arroyo involving money. Money, money. City deal. Remember that? Hello, Garcia. Ayos na ba ang eleksyon natin? Pera sa eleksyon. Hindi bago sa Pilipinas yan. Ang pera ng China ay umuulan sa Pilipinas. Saan mang gustuhin ng China para lamang sa kanilang kapakanan. Even penetrating the hierarchy of the Philippine government. No less than Gloria Macapagal Arroyo. Tandaan ninyo nung araw, eleksyon. Gloria Macapagal Arroyo. Hello, Garcia. City deal. And oil exploration. Ladies and gentlemen, China can never be trusted. Ever since na magkaroon ito ng connivance with Philippine officials, naging brusko, naging lantaran matapang ang pagpursigi ng China na kubkubin ng Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit may apat na military atoll converted to military bases ang China dyan sa West Philippine Sea? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nag-iisip na bakit ang layo-layo, 1,000 plus nautical miles ang layo ng West Philippine Sea sa mainland China? Altogether within the economic zone of the Philippines. Bakit may apat na base militar riyan ang China sa West Philippine Sea? Base militar. Out of nowhere, nagkaroon ng tumbok ng mga bato na tinayuan ng mga observation tower kuno ng China. Remember that? Ang sabi ni Xi Jinping, mga lakay-la kami riyan, konti lang bamboo poles, mga kawayan lang, lakay lang kami riyan para yung mga mangingisda natin para pag may bakyo, pwede na silang pahinga riyan. Lakay kami kote kubo. Di ba kayo nagtataka kung bakit military bases ang nandiyan nakalagay? Ito ibubunyag natin ngayon. Ibubunyag natin ngayon. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan ko, inilantad na ng China ang kanilang matagal ng pagnanasa sa West Philippine Sea. At sa langis nito, huwag kayong maniwala na trade route ang iniisip ng China riyan, na kailangan bantayan ng mga atol na ito riyan para libre ang daloy ng mga negosyo para sa China. Now, secondary, yes, of course, yes. But secondary. Nagsimula ang matinding ambisyon ni Xi Jinping sa West Philippine Sea nang magkaroon ng krisis sa langis long time ago. During the 1950s, 1970s, 1980s. Nakita ng China na pagpasok ng China sa United Nations sa magitan ng World Trade Organization, thank you sa Amerika. Hindi na sumunod ang China sa mga reglamento ng World Trade, WTO. Walang sinunod. Nagka-interest sila. Nakita nila na may mga surveys ang Amerika, may mga surveys ang Europa na hindi lamang sa Middle East may langis. Diyan sa palibot ng Pilipinas, may langis na nakaimba. Naupo si Gloria Macapagal Arroyo. Noong 2000, anong taon yun? 2004. Okay, hindi nagkakamali. Yeah, 2004. Nakipagkasundo si Gloria Macapagal Arroyo sa China. Sabi ng China, alam mo, Gloria, makanda ito, gawa tayo partnership.
magawa tayo, explore ng posibilidad na langis diyan sa West Philippine Sea. Marami langis diyan kailangan lang alamin natin. Si Gloria Macapagal-Arroyo naman nakita, dolyar to Dolyar to Okay, kasunduan. Sabi ng China, alam mo, Gloria, kami naman provide ng mga gamit Kami provide barko. Wala naman kayo barko Wala rin kayong mga equipment para survey saan may langis sa ilalim ng dagat. Kaya kami lahat bigay niyan. Kami gawa lahat niyan Ako si Jinping, may maganda akong salita. Ako na gawa niyan. Ako bigay na barko pag hanap ng langis. Kaya hati natin 60-40. 60 kami, China. 40 kayo, Pilipinas. Ala naman kayong magamit na mga gamer yan Sabi ni Gloria, sige, approve. Joint Gas and Oil Exploration 2004 with China. Approve. Explore on China. Nalangis. Tumagal ilang taon si Gloria sa pwesto. Ang tagal. 6 na taon si Gloria. Remember, pumalit siya kay Joseph Estrada sapagkat si Joseph Estrada nag-resign dahil sa impeachment case. So pumalit si Gloria. 2 taon. Ang inassume na Gloria sa termino ni Estrada. 2004. Gloria pa rin. Permado. Kontrata with China. Oil exploration. Natapos na ang isang taon, 2005-2006. Sabi ni Gloria, Mr. Xi Jinping, could you provide us please with the result of the exploration survey on the oil possibilities in West Philippine Sea? Sabi ni Xi Jinping, ito, kay ko, kopya to. Ito na ang resulta amin, ito, examine me. Ilalim ng dagat, riyan. Ano ang ibinigay kay Gloria? Basura ng findings. Walang katotohanan yung mga binigay kay Gloria at yung mga imbak na mga langis diyan sa West Philippine Sea, itinago ng China sa kanyang file. Walang nakakaalam ng mga Pilipino kung saan nandoon. Until now, President Ferdinand Bongbong Marcos nagsasagawa pa ng mga pag-laying down of sensors sa mga karagatan sa paligid ng Pilipinas. Diyan sa Benham Rice, naglagay sila ng mga sensors diyan. Alam ng China kung saan ang bulto ng mga langis na nakaimbak sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea. Hindi alam ni Gloria Macapagal-Arroyo sabagat peke ang resulta ng survey na ito na ipinagkaloob sa kanya. Umakyat ang kaso sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, oops, hindi pwede. Unconstitutional yung agreement ninyo sa China. Hindi mapagkakatiwalaan kasi ang China. Yun ang totoo riyan. At saka, sa katagang hindi mapagkakatiwalaan, ito po another fact. Ito ay research study ito ng international organizations deeply involved with anomalies and corruption in oil and gas drilling. Baka hindi ninyo alam kung bakit si Saddam Hussein ay sinalakay ang Kuwait nung araw. Saddam Hussein ng Iraq. Sinalakay ang Kuwait. Kinubkob ang Kuwait kaya na-involve ang Amerika sa gera sa Kuwait. Do you know the reason why sinalakay ni Saddam Hussein ang Kuwait? Nagalit si Saddam Hussein. Bakit? Sa langis din. Bakit? Ito ang kinopya ng China sa style ng exploration ng langis. Paano ito? Alam natin na ang pagmina ng langis, ang tawag nila riyan ay vertical, di ba? Ang pagmina ng langis ay ayon sa mga eksperto, hindi ito mga terminolohiya ko, kundi
Ito'y mga terminolohiya ng mga eksperto sa extraction of gas and oil. Ang drilling, yung pagbungkal ng lupa upang sipsipin ang langis. The usual practice, ang tawag dito ay vertical drilling technique. Vertical drilling technique. Sa madaling sabi, kung saan nandoon ang langis sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, ang tubo, the tube na sisip-sip dito, ay ibinabaon vertically. Kumbaga straight up, ibinabaon ang tubo na yan upang i-extract, sip-sipin ang langis buhat sa ilalim ng lupa. Noong panahon ni Saddam Hussein, nadiskubre niya sa kasunduan nila sa langis ng Kuwait na hindi pala ganoon ang style eh. At ito rin ang ipinangangamba ng ilang eksperto sa maaaring posible na gawin ng China sa panluloko sa sinumang partner nito sa extraction of oil and gas from the deepest part ng mga karagatan sa paligid ng Pilipinas. Ang tawag nila rito, slant drilling. Nakatagilid na pagbaon ng mga tubo sa lupa. Ano ang significance o kahalagahan nito, kababayan ko? Ang vertical drilling, ito'y sa paliwanag na rin ng mga eksperto riyan sa paghuhukay ng langis. Dito sa Kansas, sa Texas, dito sa Amerika. Ang supply ng langis namin dito, kung ito ay open ng husto ni Donald Trump, sobra-sobra ito sa konsumo para sa Amerika. Pwedeng magbenta ang Amerika ng langis sa ibang daigdig, sa ibang bansa. Now, ito ang kanilang mga paliwanag. Sabi nitong mga eksperto rito, ang mga manluloko, mga mandaraya sa paghuhukay ng langis, hindi sumusunod sa vertical drilling. Ito yung upright na pagtusok ng sisip-sip na mga tubo sa ilalim ng lupa. Ang ginagamit nila ay slant drilling. Nakatagilid. Nasaan bang aking stick dito? Nakatagilid. Hindi nakadiretso. Tagilid. Isipin siguro natin, ano naman problema kung tagilid at saka nakadiretso? Remember, we're talking of dagat dito, tubig. At saka yan ay kung ilan daang feet, pie ang lalim. Kung yun ay vertical, at ikaw ordinaryong tao, alam mo na ang pinanggagalingan ng langis sa ilalim ng lupa ay sa ilalim mismo noon, kung saan na nakatusok yung bakal. Pero kung ito ay slanted, nakaslant, nakatagilid, maaaring umusbong sa ibabaw ng tubig, yung tubo miles away kung saan nang gagaling sa ilalim ng lupa ang gasolina o kaya ang langis. Can you imagine that? Ito yung slant. Ito yung vertical. Ito yung slant. Ito kunyari, ito ang source ng gasolina natin. Okay, ito ang source ng gasolina. Sa ordinaryong mata, kung vertical, ito yung ibabaw ng tubig, ng dagat. Kung nandoon ka sa platform, alam mo na ang pinanggagalingan ng langis na pinubomba ninyo, nandoon sa ilalim ninyo. Vertical yan eh. Kung manluloko, mandaraya ang partner mo, nakaslant ang tubo, ito yung pinanggagalingan. Umusbong sa dagat yung tubo, nakikita ba? Umusbong sa dagat yung tubo. 150 miles away. 150 miles away, nakausbong doon. Nandoon yung platform. So iisipin mo, yung pinanggagalingan nito doon pala eh, hindi dito eh. Hindi mo alam ni nanakaw na pala yung sayo. Nasa loob ka ng ECC. Exclusive Economic Zone yung langis.
Si Xi Jinping nandoon sa labas. International water ang kanyang platform. Makakaklaim ka pa ba ng party mo? Wala naman sa iyo. Nandun doon nakasli. Yun ang pandaraya. Yun ang sinasabi ng mga eksperto na maaaring gawin ng China. Maiwasan ang sharing ng 60-40 na sabi niya sa kontratang pinirmahan kay Gloria Macapagal Arroyo. You see? You can never trust somebody who is a distinguished liar. Distinguished liar. Tingnan naman ninyo yung kanilang mga One Road, One Belt Initiative. ano ang resulta? Maging yung close ally nila ang Pakistan, galit sa kanila eh. Tinarantado sila ng China sa One Road, One Belt Initiative. Tingnan ninyo yung mga bansa sa Africa, ang Congo, isa sa mga nadali nila. Ang Djibouti, for example, isa sa mga natarantado ng China sa kanilang One Road, One Belt Initiative. Diyan sa Polynesian region, may mga nadali. Kataga ng kalsada ito, may nadali ang China. Panloloko. You can never trust China. At sa Pilipinas, pakinggan po natin ang Armed Forces of the Philippines. Sabagat sila ang nasa front line ng mga panloloko na ito, mga pandaraya at pang-aabuso ng China sa mga Pilipino. Mr. Marcos, you are not being honest to the Filipino people. Dito sa ongoing na negotiation with the Chinese Communist Party of your Foreign Affairs Department, you are not telling the Filipino people the truth. Nagsisinungaling ho kayo. Hindi ho logically mapaniniwalaan na itong short-term problem sa langis ng Pilipinas, ang solution nito ay ang pakikipag-deal sa China sa oil exploration. Tinatarantado po ninyo ang taong bayan. Niloloko ninyo ang mga Pilipino. Short-term, I assure you, na ang gera na ito sa Iran ay hindi tatagal ng taon. Ikumpara ninyo sa negotiation, exploration, and extraction ng langis sa West Philippine Sea, wala ka na sa pwesto sa Malacanang sa kapalang magsisimula ang pag-ani ng langis sa agreement na ito with Chinese Communist Party. Paano pala kung ang uupo riyan ay nanalo dahilan sa suporta ng China? Wala ka na sa pwesto, Mr. Marcos. Ang taong bayan ang masasadlak sa katakot-takot na paghihirap. Katakot-takot na pagdurusa. Baka hindi na umakyat sa krus si Jesus Christ upang ipako at matubos ang kasalanan ng mga Pilipino. Baka hindi niya na makayanan. Tingnan natin, Mr. Marcos, be honest to your people. Be honest to the community. Be honest to those who look at you as the leader of the country. Sabi ni Marcos, the war in Iran and subsequent oil shock could provide an impetus for both sides to come to an agreement after years of friction and disputed waters. Ito may kaugnayan sa relasyon ng Pilipinas at China. Reconciliatory words from Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. That is something we've been talking about for a great deal, but territorial disputes are getting in the way of that. Sinisi pa na kung walang iringan, walang hidwaan sa West Philippine Sea, ayos na sana ito. Mr. Marcos, watch your words. Bantayan po ninyo ang inyong mga kataga. I have nothing against you. Wala tayong pinagsamang masamang tinapay dito.
ang pinag-uusapan natin dito ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino at ang hiraharap. Ano ang sabi nitong isang araw lamang? Ano ang sabi ng isang pinagpipitaganan na political analyst sa daigdig, sa daigdig? Isang batikang professor, I cannot just remember the name. Next siguro sabihin ko sa inyo. Isang batikang professor. Ang sabi niya, nalulungkot lamang siya. Sapagat ang Pilipinas have a great potential for a great nation, economically and probably militarily. Kaya lamang ang mga napipili nating mga leader sa bansa ay mga taong hindi kwalipikado. Matindi hindi kwalipikado. Sapagat pinili ninyo ng taong bayan base lamang sa popularidad, base lamang sa political dynasty, base lamang sa kung sino ang kapitbahay mo na nagbigay sa iyo ng isang salop na bigas. Ladies and gentlemen, China is not a friend. Iran war will not last a year, but the Marcos solution will be forever in the head of the Filipinos. Nais ko lamang iparinig sa inyo mga kababayan as again I will say, China is not a friend. China is a hidden enemy. China ang kaaway ng Pilipinas. Pakinggan natin itong ilang mga news items baka nakakaligtaan natin. Sabi nga, ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Pakinggan natin itong ilang mga balita na napakinggan na ninyo several months, probably years ago, na may kaugnayan sa hindi patas na pagtrato ng China sa Pilipinas. Simulan natin dito sa naarestong mga tik-tik dyan sa Pilipinas. Armado na search warrant, sinalakay ng mga operatiba ng NBI National Capital Region ang 3 townhouse sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa City. Na-recover sa unang bahay ang 5 pistol na kargado ng mga bala, 6 na baril, mga bulletproof vest, kutsilyo, posas at iba-ibang ID na nakapangalan sa 7 dayuhan ang nasabat naman sa ikalawang bahay. May nakuha ding baril, tactical gear at isang ballistic briefcase na ginagamit umano ng high-profile personality sa 3 bahay. Ayon sa NBI, dumulog sa kanila mga opisyalis ng barangay na naalarma sa kahina-hinalang kinikilos ng mga Chinese. We were able to establish that the 3 areas, magkakarugtong po yan. There are also a good number of bullet vests, also a taser. Merong taser dito, may pepper spray, may toy bomb. Kinumpis ka rin ng 3 luxury vehicle na may laman din mga baril. Pumalag pa ang mga Chinese sa gitna ng operasyon. Parang there's an army, Chinese at that, they have no authority to possess or carry firearm. We really had a difficult time containing them. We almost resorted to drawing our firearms because they were never cooperative. Isa sa ilalim sa forensic examination ng mga nakuhang baril para malaman kung nagamit na ito sa krimen. We want to check kung totoo yung passport and then later on yung entries doon. On whether they have military background, we are checking with our counterparts. Sinampahan na ang mga suspect ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at resistance and disobedience to a person in authority. Magsasagawa naman ng follow-up operation ng NBI para malaman kung sino pa ang mga nasa likod ng grupo. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Yan ay last year, 2025. Mga tik-tik, mga spy, 12 from Chinese Communist Party. Nasa kote sa Pilipinas. Hindi lamang yan nag-iisa, saan ka nakakita ng kaibigan mo na nagtanim ng spy upang matyagang ka? Kaibigan mo saan ka nakakitang ganyan? Traidor, hindi mapagkakatiwalaan. Hindi lamang ito ang instance, mga kababayan ko.
And who knows ngayon, ilang daan ang mga spy ng China dyan sa loob ng Pilipinas. Again, pakinggan natin ang isa pang balitang ito. Philippine authorities arrested a suspected Chinese spy in Makati City on January 17. 2 of the suspect's Filipino accomplices were also caught. This was announced during a joint media briefing by the National Bureau of Investigation, the Department of Justice, and the Armed Forces of the Philippines. The alleged spy, believed to be a soldier of China's People's Liberation Army, was under surveillance by the NBI since December 24 last year. With the help of the Special Task Force, we're able to locate yung tao. Technical software engineer na si Deng Wan King na isang Chinaman. The suspect was arrested in his car carrying equipment believed to be used in spying activities. Yung nahuli po natin, isang Chinese national, isa siyang specialist in terms of control engineering. The vehicle was equipped with LiDAR cameras which could capture detailed 3D models of environments. The suspect's car also carried a global navigational satellite system that can directly send information and data to other areas or countries. They have this GNSS RTK, Global Navigation Satellite System, real-time kinematics. Ginagamit ko ito in terms of mapping and navigation for military operations. Kasi mayroong GPS tracker ang team na naka-install. Nag-frequent sila sa mga critical infrastructure, specifically military camps, bases, police camps. Ongoing yung investigation namin kung bakit kasama yung shopping malls. They collate comprehensive images of the terrains and structures and the overall topography of the potential targets without consent matchless authority from the Philippine government. Alarming in the sense na itong mga equipment is capable of producing coordinates. AFP Chief General Romeo Browner adds a Chinese national who possessed the same equipment was also arrested last year. Sa ngayon po, we are still conducting also the forensics on the equipment. But initially, what we saw in the equipment were pictures of camps. Picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito. From the RAV4 na nakuha po natin yun, the Toyota Innova that we apprehended, we captured last year, the underwater unmanned. All of these devices, including the ones that we saw in the vehicles, are all data collecting devices. Yung connection nito from different organizations, specifically nung nakita kasi namin yung cellphone, may mga deposit slips in the tune of 1.7, 12 million weekly, 1.5 million pinapadala sa iba't ibang shell companies. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Pare ko, milyon ang pinag-uusapan. Maniktik lamang sa Pilipinas. Ilang milyon kaya ang ibinubusbus sa mga nasa loob mismo ng gobyerno riyan? Nakakutsaba na nagsusulong ng issue na ito ng joint exploration with the Chinese Communist Party. Hindi tayo kaibigan ng China. Ang tingin ng China sa Pilipinas ay bagay na isang mayaman na dapat kubkubin at isailalim ng kanilang kontrol. Naglipa na ang mga tiktik, mga spy ng China diyan sa Pilipinas. Hindi lamang in times of peace, sa eleksyon, kasama pa. May mga indikasyong nakikialam ang China sa 2025 elections. Binanggit yan ng National Security Council sa pagdinig ng Senado kanina. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So, ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun ang diretsong tanong ko. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. There are indications of that. Tukoy na ng konseho pero hindi pinangalanan ang mga kandidatong posibleng tinutulungan o sinisiraan ng China. May mga natukoy pero hindi rin pinangalan ng mga Pinoy influencer na nagpapakalat ng Chinese propaganda.
Alegasyon pa nga ni Senador Francis Tolentino, kinontrata ng Chinese Embassy ang lokal na kumpanyang Infinite Us Marketing Solutions para bumuo ng troll farm. Binayaran umano ng embahada ang kumpanya ng 930,000 pesos noong 2023. Nagre-report pa aniya ng accomplishments ang Social Army, kabilang ang mga paninira aniya sa Administrasyong Marcos Jr., pati sa Typhoon Missile System ng Amerika at pagpuri sa gobyerno ng China. Siguro, yung mga kababayan natin doon ay naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Ito pala, nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Very alarming, and we are very worried about the implications to Philippine national security. Iimbestigahan na rin ito ng National Bureau of Investigation. Kinukunan pa namin ng tugon dito ang Chinese Embassy at ang kumpanyang Infinite Us. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. No, hindi pwede ang oil deal with the devil. Hindi pwede. Mga galing ito sa mga mananaliksik. Marcos on joint oil exploration with China is comparable to Judas Iscariot betraying Jesus for 30 pieces of silver. Hindi natin kailangan ang oil exploration na ito na tatali sa leeg ng mga Pilipino for a good number of years or probably forever. Hindi rin ito ang solution ng temporaring krisis ng dulot diyan sa giyera sa Iran. A short-term crisis or crisis, kailangan dito ang temporary short-term solution, hindi exploration. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At yan ang ating insights, mga kapitbahay. Second hour ng ating Fun Saturday. Kagapay po ang inyong abang lingkod, lagi para sa inyo. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At ito ang ating ugnayan, ang ating pakikipagtalakitan. Ugnayan, pakinggan! Paglilingkod sa bayan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Public Service. Sa mga dito po ang tinig ng bayan, ito ang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Tandaan lamang lagi, bayan kong minamahal. Puso ko sa bayan ko. At ito ang ating Fun Saturday last segment. Fun Saturday Live. Well, sabi ni parang Jundi, 2 to 3 weeks America will get out of Iran. Sabi niya, paraphrasing Donald Trump, President of the United States. Then the Philippine government